Ang malas ko naman! Ang dami pa naman lamok dito! Maarteng reklamo ni Mylene habang nasa kahabaan siya ng daan. Sobrang malas ko naman! Reklamo pa ni Mylene. Panay na rin ang kanyang baling sa paligid dahil dumidilim na. Malas pa at walang dumadaan na mga sasakyan. Nasa probinsya kasi siya ngayon. Napunta siya dito dahil sa kanyang binili na lupa. Kaya lang, sirain ang kanyang kotse. No one helps her. Ang putik pa dito! Wala ba talagang kakayahang magpasemento dito? Reklamo pa niyang hindi makapaniwala sa naranasan. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at gusto nang maiyak. Tinignan na naman niya ng kanyang mamahaling cellphone. Wala pang signal. Inisasambit ni Mylene. Binato niya ang kanyang kotse sa tingin niya ay walang kwenta at gamit ang cellphone noon. Yan ang bagay sa'yo! Hanggang sa napasambal na lamang siya sa kanyang kotse. Ilang sandali ang lumipas, may narinig siyang busina ng tricycle. Nangiwi naman ang kanyang bibig. Ayaw ko sumakay ng ganyan. Gusto ko ng kotse. Inis ang sambit. Yumuko si Mylene. Ayaw din kasi niya makipag-usap sa iba. Gusto lang niyang makontak ang kanyang mga tauhan sa bahay. Miss, tawag ng lalaki. Huminto ang tricycle sa mismong harapan niya. Unti-unti niyang tinignan ito. Kumunot agad ang kanyang noo. Hindi ako sasakay sa pangit pong tricycle. Inis siyang panglalait. Hindi naman agad nakasagot ang driver. Napatitig sa kanya ang driver na halatang hindi makapaniwala sa kanya. Umalis ka na! Sita pa ni Mylene. Ngunit biglang ngumiti ang lalaki at naiinis agad siya. Sa isip niya, gusto niya itong batuhin. Hindi ka sasakay? Ako na lang ang huling tricycle driver na dadaan dito. Umuwi ng iba. At saka, walang makakatulong sa iyo ngayon sa ganitong oras. Kaya sumakay ka na. Pilit ang lalaki. Kumunot agad ang noo ni Mylene. Hindi siya makapaniwala na kahit minamaliit niya ito, ay papasakayin pa siya. Nope, I'm not gonna do that. Baka nagbabait-paitan ka lang. At saka may gagawin ka masama sa akin. Inis ang sambit habang titig na titig sa lalaking nakatitig din sa kanya. Talaga ba? May papatol pa talaga sa babaeng katulad mo na pinaglihi sa inis? Nagmamagandang loob na nga yung tao. Hindi mo pa tatanggapin. Singhal naman ng lalaki. Mas lalo lang naiinis si Mylene. Ayaw niya talagang binubwisit pa siya sa ganitong oras. Nagmamagandang loob naman ito. She could not just let him. Umalis ka na nga! Singhal ni Mylene. Tinuwanan lamang siya ng lalaki. Sige, aalis ako. Marami pa namang multong nagpaparamdam sa lugar na ito. Kamakailan lang ay may nawalang matanda dahil kinuha raw ng mga aswang. At saka, mukhang maganda ka pa naman. Baka kukunin ka agad. Isa sa ayaw ni Mylene ay yung tinatakot siya. Kanina pa niya pinipilit hindi matakot. Pero ang lalaking ito ay binibiro siya. Pero natatakot talaga si Mylene. Tinatakot mo lang ako para sumakay ako. Sagot pa niya. Napasinghap na lamang ang lalaki na naiinsin na rin sa kanya. Ayaw mo lang matanggap na sumasakay ka sa ganitong klaseng sasakyan. Sige, dyan ka na nga lang. Galit itong sabi. Agad na nitong pinatakbo ang sasakyan. Naiwan si Mylene na hindi makapaniwala sa kanyang naranasan. I'm not gonna ride that jeep! Sabi niya pang parang nasusuka. Ilang sandali pang lumipas ay biglang may tricycle na naman ang huminto sa kanyang harapan. Meron naman pang ibang tricycle. Nagsisinungaling lang talaga ang lalaking yun. Napano ka po? Tanong agad ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mylene na makita ang gwapong mukha ng lalaki na sa driver's seat. Sa minutong yon talagang kumabog na mabilis ang kanyang dibdib. Self, huwag ka nga malandi. Hindi ka pwede magkagusto sa isang tricycle driver lang. Dapat mayaman. Sitay nga sa sarili. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong na isang katulad mo. Singhal niya agad dito. Is it obvious that you really need help?
Huwag mo nang ipagkunwari yan. Singhal din nito, pero hindi siya makapaniwala sa pag-i-English nito. Ngayon lamang siya nakatagpo na marunong ang isang tricycle driver. Talaga ba? But I don't need your help. I just call my parents. Singhal pa niya. Gayunpaman ay lumapit sa kanyang lalaki sa kanya. Sa minutong yon, mas lalong kumabog ang kanyang dibdib sa hindi malaman dahilan. You're such a spoiled brat. Sa tingin mo ba ma-rescue ka nila sa ganito ka lang kalugar agad? Hindi ka ba nag-iisip na maayos? Huwag ka nga magmagaling. Pangaral nito. Tiklop si Maylene. Kumibot-kibot ng kanyang bibig. Gusto niya sumabat pero talagang mas magaling pa sa rapper niyang mamang lalaking to. But he is really willing to help her. Hindi na siya natapos ang sasabihin niya kasi walang pasabi ay hinalikan siya nito. Nalaki ang kanyang mga mata. Gusto niya mandiri. Gusto niyang itulak ang lalaking bigla na lamang nangahalik sa kanya pero ay nagustuhan niya ang ginawa nito. Unti-unti rin niyang ipinikit ang mga mata. Magreklamo ka pa. At hindi lang yan ang makukuha mo. Banta pa ng lalaki. Umalis na ito sa harapan ni Maylene. Naiwan siyang hindi makapaniwala at tulala. Napahawak siya sa kanyang labi. Ang first kiss ko! Sigaw ni Maylene. Ngunit hindi man lang siya pinansin ng lalaki dahil tinignan na nito ang kanyang kotse. Ilang minutong ginawa nito yon at nang matapos ay tsaka lang ito muling tumingin sa kanya. Hey, I'm Kenneth Mercado. Pagpapakilala nito sa sarili. Maganda ang ngiti ni Kenneth. Mas lalo lang na-emphasize ang malaki, ngunit maganda nitong mga mata. Not gonna accept your dirty hands. Ang sagot ni Maylene. Tinawanan siya ni Kenneth. Then, just tell me your name. Kumunot naman agad ang noo ni Maylene. Napatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit parang mula lang ito ang pangahalik sa kanya. You took my first kiss, then you acted like that. Hindi makapaniwala niyang singal dito. Tinawanan lamang siya ni Kenneth na parang isang malaking biro ang ginawa niya. That's a normal thing. Hindi ka ba nahalikan ng lalaki noon? Baka sobrang choosy ka. Kaswal nitong sabi. Nagigigil na talaga si Maylene sa lalaking to. Kung makaasta ay para bang kusino. Kaya mabilis siya itong sinuntok-suntok. Aray! Reklamo ni Kenneth. Salbahi ka? Papakusahan kita! Sigaw ni Maylene. Mabilis siyang hinawakan ni Kenneth na maigpit. Tumigil ka na nga. Para kang bata dyan. Hindi mo na mababalikan ang first kiss mo. Nasa akin na yun. Mas lalo siya nagalit. Sisipain pa sana niya ito ay bigla itong nagsalita. Sige. Kung hindi ka titigil, ay hahalikan ko talaga kita. Pagbabanta nito, agad naman niyang inilayo ang kanyang sarili. Tinakpan pa niya ang kanyang bibig para hindi siya nito mahalikan. Ngumiti ito na nakakaloko. Sumakay ka na sa tricycle ko. Iyahatid kita sa inyo. Taga saan ka ba? Takarating ka dito sa aming lugar. Nakakunot lamang ang kanyang noo. Walang plano si Maylene na sundin ito. Sino pang lalaking to at kung makaasta ay parang tagapagligtas? I won't. I can just give away my precious life to someone like you. Singhal pa ni Maylene. Hindi makapaniwala si Kenneth. Naramdaman ni Maylene na naiinis na ito. Babae. Kahit kailan ay hindi ako papatos sa isang babaeng katulad mo. Ang dami mong arte. At saka, hindi ka naman maganda. Singhal niya dito. Natameme si Maylene. Ikinuyom niya ang kanya mga kamao. Gusto niyang sigurin ang lalaking to. Anong pinagsasabi mo dyan? Gusto mo bang suntukin kita at makitang hinahanap mo? Galit niya sambit hanggang sa tinawanan siya ni Kenneth. Talagang umaapos sa galit ang kanyang buong katawan. Sumakay ka na dito, babae. Wala akong balak na gawing masama sa'yo. Ayaw ko rin magkasakit. Pangaasar pa nito. At saka, hindi talaga kita type. Naiinis naman si Maylene ay damang-dama naman niya na hindi nagsisinungaling si Kenneth. Papalampasin ko to. Singhal pa rin ni Maylene.
Malay pa niya, gusto na lamang niyang magpahatid sa lalaking ito. He had that strange emotion that pulled her indirectly. Nahihiya man siya ay wala siya magawa. Narealize din naman niyang kailangan niyang hindi magmatigas. Ang dami mo lang palang arte. Sasakay ka rin naman. Pangaasar pa nito. Che, huwag mo nga akong kausapin. Singhal ni Maylene. Nagsimula ng tumakbo ang tricycle hanggang sa mga oras sa iyon, hindi pa rin makapaniwala si Maylene na napilit siyang sumakay sa isang masikip at cheap na tricycle. Lumipas ang 3 araw, hindi pa rin nakakalimutan ni Maylene ang kanyang nararanasan. Panay ang hawak niya sa kanyang labi dahil sa hindi siya nakakalimot sa halik nito. Parati ko na lang talagang napapansin ka na tulali. What happened, Vela? Natatawan tanong ni Kirk, ang baklang kaibigan niya. 2 araw na siya nitong kinukulit. Tumahimik ka dyan. I am grieving right now. Nakuha ng isang tricycle driver ang kiss ko. Inis niyang sabi. Moms, hindi lang driver ang mga tricycle driver. Remember, gwapo rin ang nanghalik sa'yo. Hindi ka naman lugi. Pangaasar pa ni Kirk. Sinamaan ni Maylene ang tingin ng kaibigan. Hanggang doon lang siya. Gusto ko, total package. Hindi lang gwapo, pero mayaman. Ano naman yung sinabi mong magaling siya mag-English? Minamaliit mo talagang lalaking yun? Wika pa nito. Nagtaasan ang kilay ni Maylene. Marami namang lalaki marunong mag-English. Hindi ko siya type. Tumawa si Kirk. Baka ikaw ang hindi niya type. Sino bang best friend mo talaga? Mas kampi ka pa sa kanya eh. Singhal ni Maylene sa kaibigan. Gwapo kasi niya. Sambit nito. Binatukan ni Maylene si Kirk. Hindi mo pa nga siya nakita eh. Pero, hindi ka ba nagpapasalamat sa kanya? He saved you from your mother's streak act. Sambit ni Kirk na biglang sumeryoso. Isa yung siniisip ko ngayon. Mabuti na lang talaga ay nahatid niya ako. Talagang swerte ko sa kanya. Paliwanag naman niya. Hindi naman kasi siya sobrang manhid. Puring-puri ah. Noon lang ay para mo siyang hate na tao. Pangaasar na naman ito. Gusto mo taputan kita nitong hawak kong wine? Singhal ni Maylene. Nagpisay naman si Kirk. Ano na? What's the verdict? May utang na loob ko sa kanya. Talaga bang kailangan yun? Giit niyang tanong. Hindi naman. Pero hindi mo ba siya pasasalamatan? Siya ang sumagip sa kapahamakan mo. Mabuti na lang talaga nahatid kayo ng mas maaga pa sa inakala mo. Paliwanag naman ni Kirk. Yeah, kahit cheap lang ang sinakyan ko na yun, talaga namang nakarating akong buhay. At saka dahil sa kanya, nakareport pa ako sa mga investor nila mama at papa. Sabi niya hindi makapaniwala. That's it. You need to see him. Verdict ni Kirk. Kinatitigan niya ito nang may pagsususpit siya. Parang gusto mo lang makitang lalaking yun eh. Wala ka dapat na i-idolize sa kanya. Dahil mahirap lang naman yun. Nalaki naman ang mga mata ni Kirk sa sinabi ni Maylene. Yung bibig mo hindi ko gusto na ganyan ka nalang parate. I don't tolerate it. Pangaral nito. Tinawanan lamang ni Maylene si Kirk. Ano ka ba? I just said it without a meaning. Sumingap lang si Kirk sa kanya sinabi. Ayaw naman talaga ni Maylene ang mapalapit sa ganoong klaseng tao. And she remembered. Wala pa siya natutulungang mahirap, ngunit walang nakakaalam sa tunay niyang dahilan. Ano? Sabihin mo naman sa akin kung anong plano mo. Giit pa ni Kirk. Hahanapin kong lalaking yun. Pupunta ako sa kanilang lugar. Ang layo pa naman nun. Paliwanag naman ni Maylene. Sumimsim si Kirk ng wine. Gusto ko na makita ang knight in shining armor mo. Pinapunan niya ito nang naiinis. Bakla ka talaga. Tinawanan naman siya ni Kirk na malakas. Che, aalis na ako kasi may gagawin pa ako.
Sabihan mo lang ako kung kailan tayo pupunta sa lugar na yon. Alam mo naman na ready ako, sabi nito. Nang makaalis na si Mylene, pumasok na rin siya sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kanyang kama. Lord, bakit ba ako ginugulo ng lalaki yun sa isipan ko? Tanong niya sa sarili. Hindi kailanman makakalimutan ni Mylene ang kanyang naranasan sa lugar na kanyang tinatapakan ngayon. Naiinis pa rin siya dahil sa lalaking yun. Wala naman siya magawa dahil nandito rin ang binili niyang lupa. Moms, bakit ka pa dito napabili ng lupa? Ang layo naman ito sa inyo. Reklamo ni Kirk sa kanya. Huwag ka nga magreklamo dyan. Baganda kasi ang lupain na nabili ko. Makikita mo yun talagang napakaganda. Wala kang maipipintas. Paliwanag naman niya. Malubak lang talaga ang daanan dito. Patuloy pa ni Mylene. Kung hindi lang sa taong tagapagligtas mo, hindi talaga ako sasama. Sambit pa ni Kirk. Mabuti pa na lumabas ka na lang. Puro ka reklamo eh. Ako nga, hindi nagreklamo kasi pinilit ko naman na dito bumili ng lupa. Inis siyang paliwanag dito. May nakita na silang mga kabahayan. Huminto na rin sila at lumabas ang kotse. Ew! Baka madumihan heels ko nito. Reklamo ni Mylene. Be, talagang madumihan yan kasi nasa bukid tayo. Iniisip mo bang maganda ang mag-heels dito? Inis na sita ni Kirk sa kanya. Tala na nga. Bahala na nga ito. Bakit ba kasi ang hirap ng lugar na ito? Reklamo pa ni Mylene. Maraming bata ang nakatingin sa kanila na lumapit sila sa isang bahay. Ayaw pa sana niyang gawin kasi parang malalamok siya. Maarte kasi siya sa katawan kaya na hindi siya mag-iingat. Magandang umaga po! Pwede po ba kami magtanong? Bungad ni Kirk. Ito na ang kanyang inutusan dahil hindi siya mahilig makipag-usap sa mga mahihirap na tao. Ayaw niya yon kasi nasanay siyang parating mga mayayaman lang ang kausap niya. Maarte na kung maarte pero yun ang konsepto ng kanyang buhay. Ayos lang po. Ano po bang ipaglilingkod natin? Tanong din ng napagtanungan. Magtatanong lang po sana kami kung kilala niyo po ba si Kenneth Mercado? Imporma nito. Napangiti naman agad ang alay na para bang ang pangalan ni Kenneth ay pangalan ng isang gwapong Diyos. Kilala nga namin. Mabait ang binatang yan. Kaya siguro madami naghahanap. Sambit ng alay. Ngumiti si Kirk kay Mylene. Tanungin mo na, nalalamok na ako dito oh. Bulong lamang yun, kaya nagtanong na talaga si Mylene. Taga rito po ba siya? Diretsong tanong ni Mylene. Nakangiti pa rin ang ale. Oo, pumunta lang kayo sa unahan ng paaralan, makikita mo ang bahay niya. Nagpasalamat si Kirk habang si Mylene ay tumalikod na agad. Hindi na siya naghintay pang magsalita ulit ang ale hanggang sa nakabalik na sila sa kotse ay doon na siya muling nagsalita. Tara na! Maldita niya sabi. Nagtagpuan nila agad ang bahay ni Kenneth. Ito na ba talaga ang bahay ng lalaking yun? Bakit ang pangit? Reklamo ni Mylene. Tinawanan siya ni Kirk. Be, grabe ka naman makapagsalita. Tsaka sabi mo nga, tricycle driver ang lalaking yun. Well, gwapo lang talagang lalaking yun. Wala na tayong ibang maaasahan pa. Giit pa ni Mylene. Hindi pinansin ni Kirk ang kanya sinabi, bagkus ay titig na titig ito sa maliit na bahay. Excited na akong makitang lalaking yun. Saad pa ni Kirk na kinikilig. Ano pang hinihintay mo, Kirk? Utos si Mylene. Agad namang lumapit sa bakuran si Kirk. Tao po! Ilang segundong lumipas ay bumukas na agad ang pintuan. Sino po sila? Tanong ni Kenneth. Walang nakapagsalita sa kanilang dalawa na makita nila ang kabuuan nitong itsura. Bagong gising, magulo ang buhok at topless. Talagang pinagpala ang katawan nito ng abs. Kirk, sigurado ka ba na dito ang bahay ng lalaking yon? Nauutal si Mylene habang sinasabi yon. Be, ayaw ko munang umuwi. Dito na muna ako. Nauutal namang bulong ni Kirk. Biglang kumunot ang noo ni Kenneth.
May kailangan po ba kayo? Doon na nabalik sa tamang wisyo silang dalawa ni Kirk. Kayo po ba si Kenneth Mercado? Tanong ni Kirk. Hindi kasi sigurado si Maylene sa kanyang nakita noon. Ang alam niya ay gwapo ito at ang pangalan nito. Ako nga. Anong kailangan? Tanong ulit ito. Tumingin na sa kanya si Kirk. Siya naman ay nagdadalawang isip. Medyo hindi pa siya nakarecover sa kanyang nakikita. Sabihin mo na. Bulong sa kanya ni Kirk. Ano ba talagang kailangan nyo? Nagmamadali rin kasi ako kasi may pasada pa ako sa lungsod ngayon. Saad bigla ni Kenneth. Naipikit na muna ni Maylene ang kanyang mga mata. She calmed herself. Hindi mo ba ako naaalala? Yung tinulungan mo kong ihatid sa amin dahil nasiraan ako ng kotse? Diretso niyang paliwanag. Nagliwanag naman ang mukha ng lalaki. Naalala nga kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Pero, bakit nga nandito kayo? Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung nagmamadali ba talaga ito na masyado. Pinuntahan ka namin dito para magpasalamat ako sa iyong tinulong sa akin. Sagot naman ni Maylene. Yumapat ang ngiti ni Kenneth. Si Kirk naman ay nagpapantasya sa lalaking tinitigan nito. So what? Tanong pa ulit ni Kenneth. Magbibigay ako ng pera. Kabayaran ng kabutihan mo sa akin. Paliwanag niya. Kumunot naman ang noo ni Kenneth dahil sa sinabi niyang yun. Sa tingin naman niya, wala naman siyang masamang nasabi Gusto lang niyang bumawi. Ayaw ko. Umalis na lang kayo. Wala na yun sa akin. Masaya ako nakatulong ako ng babaeng helpless. Pagdadahilan ni Kenneth. Hindi makapaniwala si Maylene na tinatanggihan nito ang kanyang utang na loob. Pero makakatulong to sa'yo. She insisted. Mapaklang tumawa si Kenneth. Hindi na talaga kailangan. Huwag mo nang isipin na may utang na loob ka sa akin. Gayunpaman ay nakaramdam ng inis si Maylene. Sa tingin niya kasi ay masyadong hambog ang lalaking to. Kung ganoon, aalis na lang ako. Ayaw mo naman pala. Singhal niya. Doon na napatingin sa kanya si Kirk na hindi makapaniwala sa sinabi niya. Be, lumalabas na naman ang tunay mong anyo. Biro ni Kirk sa kanya. Sinamaan niya lang ito ng tingin. Tara na nga. Hindi naman kasi tatanggapin ng lalaki niya ng utang na loob ko. Ano sa tingin niya? Mayaman siya? Look at this cheap house. Talagang malakas niyang sinabi yon kahit narinig pa siya ni Kenneth. Sa isip niya, totoo naman yon. Hinila na niya si Kirk na ayaw pa sanang umalis dahil nabighani na yata kay Kenneth. May pride din ang lalaking yun. Singhal ni Maylene, para bang naapakan ang kanyang ego. Bumaling si Kirk sa kanya. Be, bakit mo naman ako hinila? Kahit naman kasi iniwan mo na lang ako doon. Mas lalo tuloy siyang nainis. Binatukan niya ang kaibigan. Kalandian lang talagang alam mo, no? Sita pa ni Maylene. Napasinghap na lamang si Kirk. Bakit ka ba na-hurt? Ayaw nga ni gwapo nang magpabayad. Natigila si Maylene. Talaga naman siya lang itong overacting sa nangyari. Hindi naman kasi siya maayos magsalita. Inis ang sagot. Wala akong narinig na may sinabi siyang masama. Maganda rin ang pagkakasabi niya. Depensa ni Kirk para kay Kenneth. Talaga lang ha? Nakakita ka lang ng gwapo? Kinampihan mo na agad? Pinatukan na naman ni Maylene si Kirk. Tumawa lang ito na para bang biro lang ang lahat. Tara na nga sa binili mong lupain dito at makauwi na rin tayo sa lungsod. Mabilis na silang umalis doon. Walang ibang inisip si Maylene kundi ang maging mas mayaman siya sa buhay. Galing siya sa binili niyang lupain para gawin itong hasyenda. Be, kailan ka raw uuwi sabi ng mama mo? Tanong ni Kirk. Hindi niya sana ito sasagutin dahil nasa biyahe siya. I will be there in an hour. Alam mo naman na medyo malayong asyenda ko. Sige, galit na rin kasi siya. Panay pa ang pagmumura na akala mo isang masama ka ng tao. Sumbong ni Kirk. Malay ko ba sa matandang yan? Uuwi naman ako agad. Hindi ba pwedeng malit lang muna?
Inis niyang sabit. Tumawa naman si Kirk. Alam mo naman na birthday niya. Ano pa kasing ginagawa mo dyan? Sa loob ng 1 linggo ay parati ka nalang pumupunta dyan. Dahil sa hindi nakafocus si Maylene sa daan, ay biglang may paparating na malaking truck ang sumalubong sa kanya. Shit! Mura ni Maylene, pero huli na ang lahat. Inilihis man niya ang kanyang kotse, bangga pa rin siya na malaking truck. Sa minutong yun, wala na siyang ibang maisip pa. Unti-unti na rin siyang nawala ng malay. Nagising si Maylene na marinig niya ang ingay ni Kirk. Gising na siya! Masayang imporma ni Kirk. Agad na inilibot ni Maylene ang kanyang mga mata. Nagtataka siya pero nang maalala niya ang nangyari ay napatulala na lamang siya. Ken, maraming salamat talaga sa pagdala mo agad dito sa kaibigan ko. Pasasalamat ni Kirk. Doon lang napansin ni Maylene na nandoon pala si Kenneth. Sa pagkakarinig niya, ito pala ang nagdala sa kanya dito sa ospital. Wala ka bang sasabihin sa tagapagligtas mo, May? Alam niyang inaasar lang siya ni Kirk. Kumunot naman ang kanyang noo at tumingin sa dalawa. Kumibot-kibot ang kanyang bibig. Nahihirapan siyang sabihin yon. Mukhang hindi marunong magpasalamat ang kaibigan mo, Kirk. Kaswal lamang ang boses ito na para bang matagal na magkaibigan ang dalawa. Pinigilan na lamang ni Maylene ang mainis dahil nga ay ito pala ang tumulong sa kanya. At ngayon, 2 beses pa talaga siyang tinulungan nito. Bakit ba parati siyang sumusulpot sa tuwing may nangyayari sa aking masama? Tanong niya sa sarili. Ganyan lang talaga yung kaibigan ko. Kahit medyo maldita yan, may kaunting natitirang kabutihan din niya sa katawan. Depensa naman ni Kirk para sa kanya. Maraming salamat ka pala, Kenneth. Hindi na napigilan ni Maylene ang sabihin niya iyon. Mismong si Kirk ay nakakalokong ngumiti sa kanya. Si Kenneth naman ay titig na titig sa kanya. Ayos na ba? Wala na bang magsasalita? Pagsasalita pa ni Maylene. Napatakip ng bibig si Kirk at bigla itong lumuha. Nagulat naman si Maylene sa inasal ni Kirk. Hindi ako makapaniwala. Nabagaling ka na pala magpasalamat. Pangaasar pa ni Kirk sa kanya. Tumawa si Kenneth dahil doon. Naasar talaga si Maylene. At ginawa mo pang asarin ang kaibigan mo. Biglang sita ni Kenneth. Sa minutong yun, gusto niyang hindi makitang lalaking to. Hanggang ngayon kasi ay nararamdaman pa rin niya ang magkahalong inis at galit. Umalis ka nga dito, Kenneth. Ayaw ko makita ang pagbumuka mo. Singhal niya kay Kenneth. Nanlaki naman ang mga mata ni Kenneth pero hindi ito nagdadalawang isip na tumayo. Bago ito lumabas ng silid ay humarap pa ito sa kanya. Ingatan mo sarili mo, Maylene. Hindi ako parating susulpot na lang bigla para sagipin ka. Matapos itong sabihin yon, ay agad na itong umalis. Naiwas silang dalawa ni Kirk na nagtititigan sa isa't isa. Hindi makapaniwala, pero na makabawi ay agad na bumukas ang kanyang bibig. What was that? Nauutal si Maylene habang sinasabi yon. Si Kirk naman ay nakakalokong ngumiti na sa kanya. Baka may gusto siya sa'yo, be. Ibang klase din kasi ang ganda mo. Yak! Hindi ko hahayaang may magkagusto sa akin tricycle driver. Ang cheap. I want some more. Saan ni Maylene na para bang nandidiri talaga? Napasinghap na lamang si Kirk. Be, hindi mo kilalang taong yun. Wala rin akong planong kilalanin siya. Inis siyang sabi. Tinawanan siya ni Kirk. Baka denial ka rin, ano? Kasi feel ko, crush mong lalaking yun. Kunot na kunot ang noo ni Maylene na marinig iyon. Super yak! Hindi ako magkakagusto sa kanya. Never in my life. Punong-puno ng pandidiri niya sabi. Malakas na tumawa si Kirk. Gwapo na, mabait pa. Hindi ka magkakagusto? Alam kong may rupok ka rin tinatago dyan. Hindi ako naniniwala na puro manhid lang ang buong katawan mo. Pero hindi na niya pinansin pa si Kirk. Mas iinisin pa siya nito lalo. Napatulala na lamang siya at muling naisip ni Kenneth.
Ayaw naman kasi niyang umamin. Gumugulo sa kanyang isipan si Kenneth. Be, wag mo nang papuntay ng lalaking yun dito. Sambit niya, ilang minuto ang lumipas. Nakangiti pa rin si Kirk. Hindi naman yata yung babalik kasi maldita ka. Kinabukasan ay si Maylene lang mag-isa sa kanya silid. Umalis na muna si Kirk dahil may sudden problems ito sa sariling negosyo. Ang boring naman dito. Bored niya sabi sa sarili, panay lang ang scroll niya sa internet. Balitang-balita rin kasi ang kanyang pagbili ng lupain. Ilang minuto lumipas ay bigla may kumatok. Hindi niya ito binigyan ng pansin dahil sa isip niya ay si Kirk lang ito. Pero nang bumungad sa kanya ang taong pumasok ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kenneth? Hindi siya makapaniwala na dumalo ito ulit sa kanya. Hi. Bati ni Kenneth. Sa minutong yon, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nababalisa siya bigla. Dumaan lang ako kasi naisipan ko lang na bisitahin ka kahit papaano. Pagdadahilan nito. Nga pala, kamusta ka na? Dinahlan pala kita ng prutas at bulaklak na rin. Para naman may maramdaman kang masaya. Natigila si Maylene. Marami siyang gustong sabihin. Gusto niyang itaboy si Kenneth. Gusto niyang sigawan ito at kung ano pa. Gayunpaman, may kung anong pumipigil sa kanya. Magsalita ka naman dyan. Sabi pa nito, mabilis na nakabawi si Maylene. Anong ginagawa mo? I mean, para saan to? Dahil sa kanya sinasabi ay natawa si Kenneth. Bumisita lang ako. Huwag ka na magtanong ng kung ano-ano. Nasaan pala si Kirk ba yun? Tanong pa nito. Hindi alam ni Maylene kung paano niya ito kakausapin ng maayos. Talaga naman kasing nagulat siya sa pagbisita nito. Wala siya dito. May ginagawang importante sa business niya. Paliwanag naman ni Maylene. How about your parents? Tanong muli ni Kenneth. Hindi sanay si Maylene na makarinig ng isang lalaki na magaling mag-English at isa pang tricycle driver. Minamaliit niya ito pero yun naman talaga ang totoo. At dahil sa tanong nito, ay inilihis niya ang kanyang paningin. Wala ka nang pakialam kung hindi sila bibisita dito. Busy sila, paliwanag niyang naiinis na. Kapag tungkol kasi sa kanyang mga magulang, ayaw niyang pag-usapan ang mga ito. Naiinis lamang siya. Well, kapag mga parents naman talaga ay palaging busy, saad nito. Pwedeng umalis ka na lang? Tanong ni Maylene sa boses na naiinis. Ayaw niya ang presensya nito. Pero nang tumingin sa kanya si Kenneth, ay titig na titig ito sa kanya para bang sinusukat ito ang kanyang buong pagkatao. Ganyan ka ba sa lahat ng tao na gustong tumulong sa'yo? Tanong ni Kenneth na siya nagpakunot ng kanyang noo. Napatanong siya sa kanyang sarili. Anong gustong mangyari na tong lalaking to? Huwag mo nga akong kausapin. Hindi tayo close o anuman. Singhal ni Maylene, pero tinawanan lang siya ni Kenneth. Hindi nga tayo close, pero darating din tayo doon. Natigilan siya, para lamang siyang iniinis ito. Che, hindi ako nagbibiro dito lalaki. Pwede kitang kasuhan kung hindi ka pa umalis. Pagbabanta niya, wala naman siyang nakitang takot sa mukha nito. Mas iniinis pa nga siya, gamit lamang ng tingin nito. Ganyan bang ibabalik sa taong tinulungan kang madala agad dito sa ospital? Pangiinis pa nito. Alam ni Maylene na iniinis lang talaga siya nito. Kunot na kunot ang kanyang noo. Hindi mo na lang sana ako tinulungan. Singhal pa ni Maylene. Tumawa ulit ito. At magigilty naman ako kung buong buhay ko kasi ako lang ang nakakakita sa'yo sa daan. Nahinto si Maylene. Sa dinaraanan niya walang masyadong mga truck o sasakyan dahil shortcut yun. Wala siyang takas sa lalaking to. Masyado itong makulit. Ano ba talagang kailangan mo? Bakit ka ba nang iinis? At bakit ka pa nandito? Sunod-sunod niyang tanong. Naramdaman kasi niya na may mas lalalim pa itong dahilan. Kasi kung hindi mo naman kilala ang tinulungan mo, hindi ka babalik para lang bumisita.
May gana pa talaga itong umupo. Tumingin ito sa kanya. Naiilang naman si Mylene. I saw your eyes. Marahan ang boses ni Kenneth. Nagtaka agad si Mylene. Hindi niya mawari kung ano ang gusto nitong sabihin. You are deeply sad, Mylene. Patuloy nito na siyang ikinatigil niya. Para siya natusok na mahabang kutsilyo at hindi makapagsalita. Nagtataka rin siya kung bakit nito alam ang kanyang pangalan. Pinagsasabi mo dyan? Nauutal siya habang sinasabi iyon. He hit something. Ayaw lang ba niyang aminin ang bagay na yon? O mas nangingibabaw ang sakit sa kanyang puso? Don't act like you are tough, Mylene. Halatang halata sa mga mata mo. Patuloy pa nito na parang mangangaral lang sa kanya. But he did it. He did move her emotion. Nagpipigil si Miley sa kanyang luha dahil totoo ang mga sinasabi ni Kenneth. Ang hindi lang niya maitindihan ay kung bakit nasabi iyon ni Kenneth sa kanya. Why do you say so? Kinagat ni Mylene ang kanyang labi. If you are happy, hindi ka ganyan makipag-usap sa ibang tao. May kanya-kanya tao yung problema. Pero ang sayo, mabilis lamang hulaan. You had something deep that you can't even hold for long. So palagay ko, umiiyak ka gabi-gabi. Malumanay pa rin ang boses si Kenneth na siyang naging dahilan para unti-unti nang humihiwalay sa kanyang mga mata ang luha. Oo na, hindi ako masaya. I want to die. I want to end everything. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko ngayon. Ano? Masaya ka na? She let out the heaviness she felt for a long time. Sa minutong yon napaisip siya na dapat pa siya magpasalamat kay Kenneth o mainis lang siya lalo dito. Then let me help you gain your happiness again. I am willing to be your comfort zone, Mylene. Sabi ni Kenneth. Literal na nalaki ang kanyang mga mata na marinig iyon. Napatanong siya sa sarili kung ano ba ang gusto ng lalaking ito. Is he good? Layuan mo ko, Kenneth. Hindi mo ko kilala. I don't want you near me. Singhal niya dito. Hindi ito nakinig sa kanya. Tumayo si Kenneth. May kinuha itong panyo sa bulsa at ibinigay sa kanya. Punasan mo na yung luha mo. Mas lalo kang pumapangit. Utos ito. Ayos niya sanang kunin ito pero pinilit pa siya ni Kenneth. Akin na nga, singhal pa niya. Tinalikuran siya nito. May binuksan ito sa dala nitong prutas. Kumain ka na lang. Mas mabubusog ka pa at masasaya ka. Ayaw man tanggapin ni Mylene, sumaya siya sa minutong yon. Kaso lang, baka yung di na ito mauulit pa. Ayaw naman talaga niyang mapalapit ito sa kanya. 2 araw pang nanatili si Mylene sa ospital at ganoon din pabalik-balik si Kenneth. Wala ka bang gagawin sa inyo? Tanong ni Mylene. Noon pa talaga niya gustong tanungin ito. Nahihiya lang talaga siya. Hindi ako busy. Ayaw mo bang may nag-aalala sa'yo? Tanong din ni Kenneth. Nalilito kasi si Mylene sa ginagawa nito. May sinasabi ba akong ganoon? Tricycle driver ka naman. Baka wala kang pera pang gasto sa bahay mo. Giit pa niya. Tinawanan na siya ni Kenneth. You don't have to worry me. I can handle myself. Huwag ka nga lang magtanong dyan. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya maitindihan ang motibo ni Kenneth. Walang sino mang lalaki ang mananatili sa isang silid para lang pagsilbihan ng isang babaeng tinulungan sa isang aksidente. Ano bang motibo mo, Kenneth? Bakit ganito? Sunod-sunod niyang tanong. Huminto sa paghahanda ng pagkain si Kenneth. Kakaiba ang tingin nito sa kanya. Gusto mo ba talagang malaman? Baka hindi mo makayanan. Sagot ni Kenneth. Mas lalo lang nalito si Mylene. Hindi na kasi normal itong ginagawa mo. Kahapon lang ay inoferan kita ng pera bilang bayad sa utang na loob. Hindi mo naman tinatanggap. Naiinis si Mylene sa katotohanan parang baliwala lang kay Kenneth ang kanyang pera. Sa minutong yon kakaiba na ang tingin nito. Bumuntong hininga rin ito.
Gusto kita, Maylene. Diretso nitong sagot. Napatitig na lamang si Maylene kay Kenneth. Tama nga ang kanyang hinala. Hindi sa assuming siya, pero yun kasi ang kanyang iniisip. Alam kong hindi ka magkakagusto sa isang tricycle driver lang, pero pipilitin ko pa rin ang sarili ko sa'yo. Wala ka na magagawa dun. Sambit pa nito. Kumibot-kibot ang bibig ni Maylene. Walang lumalabas sa kanyang bibig kahit marami siyang gustong sabihin. I know it's weird pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Nagsimula ito noong tinulungan kita noong nasira ang sasakyan mo. Ayaw ko mang gawin ito pero kapag nasa bahay ako, maiisip lang kita. Malumanay ang boses si Kenneth. Damang-dama ng puso ni Maylene na nagsasabi ito ng totoo. Na makabawi siya ay agad siyang nagsalita. Pigilan mo na lang ang sarili mo. Kasi kahit kailan ay hindi ako magkakagusto sa'yo. Suminghap pa si Maylene. Tumawa si Kenneth. Alam ko naman yon. Sabi nga ni Kirk, hindi ka magkakagusto sa isang katulad ko. Isang tricycle driver lang. Natameme ulit si Maylene. Pinapatamaan ba siya ni Kenneth? Bakit ganyan na lang ang galit mo sa taong mababa ang lipad sa buhay? Tanong ni Kenneth. Walang halong galit yon at walang halong panguhusga. Na para bang safe niyang pagsabihan ng problema si Kenneth. Sa loob ng maraming panahon, ngayon lang siya nakaramdam ng comfort kahit sa hindi niya kilalang tao. Kenneth is different from Kirk. Napapasaya siya ni Kenneth sa hindi niya malaman dahilan. Huwag ka nang matanong. May dahilan ako. Sagot pa ni Maylene. Then tell me, Maylene. Makikinig ako sa'yo. Sabi pa ni Kenneth, walang himig ng pamimilit ang boses nito. Kinatitigan niya ito. But tell me first, sino ka ba talaga, Kenneth? Natigilan si Kenneth. Ito naman ang napatitig kay Maylene, pero mabilis itong lumihis ng tingin. Kilala mo na ako. Sagot ito kapag kwan. Peke siyang tumawa. I know you are hiding something. Muli itong tumingin kay Maylene. Lihim siyang nagagusto sa mangyayaring may sasabihin itong importante. I want to live a simple life. Sagot ni Kenneth. Oo na. Hindi talaga ako tricycle driver. I am a CEO of the construction company. Napalunok ng laway si Maylene na marinig yun. Gayunpaman, naramdaman niyang nagsasabi ng totoo si Kenneth. Are you sure? Hindi makapaniwalang tanong ni Maylene. Simple itong ngumiti. At ngayon, hindi ka naman naniniwala. Aling construction company? Tanong ni Maylene. She wanted more. Mercados International Construction Company. Kaswal nitong sagot. Nanlaki ang mga mata ni Maylene. Ikaw ang CEO nun? Talagang nauutal pa siya habang sinasabi iyon. Doon kasi siya nag-aangkat ng mga material para sa kanyang asyenda. And you are my client. Simpleng sabi pa ni Kenneth. Alam din ito yun? What a small world. Hindi ako makapaniwala na mayaman ka. Kaya pala familiar ka sa akin. Pero mahaba kasi ang buhok ng Kenneth Mercado na parati kong nakikita sa internet. At iniisip ko rin na baka kapangalan mo lang. Mahaba niya sabi. Yeah, kaya lang, masaya na ako sa buhay ko ngayon. Travel, enjoying simple life, at naghihintay lang na mas maging mayaman palalo. Kaswa nitong sabi. Mas mayaman ka pa sa akin. Sambit ni Maylene na nakatitig lang kay Kenneth. Hindi niya makitaan ng kahit anong hambog sa katawan si Kenneth. Kitang-kita niya ang kagandahan ng loob nito. Pero marami na siyang nasabing hindi maganda dito. We should not compare ourselves according to our financial status. Kasi baka bigla ay mawawala ito. Malumanin nitong sapi. Ngumiti pa si Kenneth sa kanya. Hanggang sa mga minutong yon, hindi siya makapaniwala. Kahit naman kasi sino ay hindi pagkakamalang mayaman ito. Ngunit na-realize niya, may kasalanan siya dito. I'm sorry kung naging matapobre ako.
I have my reasons to. Malungkot niyang sabi. Naalala niya bigla ang kanyang 3 kaibigan. Lumihis ang kanyang tingin kay Kenneth. It must be hard to say. Simpleng sagot nito. Yeah, pero nagsabi ka rin sa akin. Kaya magsasabi rin ako. Sagot naman ni Mylene. Don't force yourself. Giit ni Kenneth. It's actually okay. It's really safe to say this to you. Ngumiti siyang sinabing yun. May 3 akong kaibigan na talagang walang-wala sila sa buhay. They are my best friends. Pero nagising na lang ako isang araw. Nalaman kong ginagamit lang pala nila ako para makapag-aral sila ng kolehiyo. Napatitig si Kenneth sa kanya. Nagpipigil siyang hindi umiyak. Simula nun, naging ganito ako. Naging matapobre ako. Hindi na ako marunong tumulong sa mga taong nangangailangan. Patulo pa niya. Kahit anong pilit niyang pagpipigil ng kanyang luha ay tumulo talaga ang mga ito. Mabilis naman niya itong pinunasan. Is that really true? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenneth sa kanya. Mukha ba ako nagbibiro? Giit din ni Mylene. Hindi ka ba nagpatingin? Baka buong buhay mong dadalhin ang problemang yan. Sa station ni Kenneth. Hindi siya agad nakapagsalita at ganoon na rin si Kenneth. Naging tahimik silang dalawa at kahit pareha silang may sasabihin. I should go out now. Sambit ni Kenneth, ilang minuto ang lumipas. Hindi na niya ito pinigilan. Isang linggo ang lumipas ay mas lalong napalapit sa kanya si Kenneth. Kahit nasa kondo na siya ay hinatid pa rin siya nito. Thank you pala sa parating pagdalaw sa akin. At thank you din kasi hinatid mo ako ngayon. Pasasalamat ni Mylene. Nakangiti siya. Hindi lang kasi niya kayang magsimangot sa taong ito. Binago ni Kenneth ang buhay niya. And now, she knows she is fine. Walang anuman. Kung kailangan mo pa rin na makakausap, nandito lang ako. Presenta nito. Tumango si Mylene. Sa loob ng isang linggo, parati sila nag-uusap ni Kenneth sa ospital at pinapatawa siya nito. Namalay na lamang niya, mas naging magaan ang kanyang pakikitungo sa binata. Sige na, aalis na ako. Paalala ni Kenneth. Ngunit bago pa man ito makalayo sa kanya, ay agad siya nagsalita. Ken, wait. May sasabihin ako sa'yo. Pigil ni Mylene. Nakangiting tumingin sa kanya si Kenneth. Ano yun? Gusto rin kita. Wala siyang pag-alinlangang sinabi yun. Sa buong buhay niya, doon lang siya nakaramdam na tunay ang ibinabahagi niyang pagmamahal sa isang tao. Totoo ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenneth, pero hindi na ngayon sinagot. Tinalikuran niya ito at pumasok na siya sa loob. Nang nasa loob na siya, ay agad siyang napangiti dahil sa kilig na naramdaman. Tinawagan niya agad si Kirk. Kirk, may sasabihin ako sa'yo. Masaya niyang sambit. Bumalik si Mylene sa kanyang hasyenda. She wanted to check the development of her hasyenda. Ngunit nakita niya si Kenneth doon. Nilapitan niya agad ito. Anong ginagawa mo dito? Taka niyang tanong. Naka-business attire din ito at talagang nagagapuha si Mylene sa itsura ni Kenneth. I checked this project at gusto ko ring makita ang may-ari nito. Luckily, bumisita ka pala dito. Masayang sambit nito. Sa palagay ni Mylene, mauunawaan ni Kirk kung bakit sa bigla-bigla naramdaman na lamang niya nagkagusto siya kay Kenneth. Total package ito. So, magandang materials. Simpleng sagot ni Mylene. Tumingin na siya sa patuloy na pag-construct ng mga empleyado. International yan. Kalidad na kalidad. Pagmamayabang nito. Saglit silang natahimik. Ngunit ang katahimikan na yon ay parang maraming sinasabi. About what you said. Tungkol sa gusto mo ko. Totoo ba yon? He brought out. Napakagat ng labi si Mylene. Nahihiya siyang aminin yon. Bakit? Bawal ba magkagusto sa'yo?
Naiinis siyang tanong pero kinikilig din. Tinawanan siya ni Kenneth. I just can't believe na noon ay para kang masusuka ko na sa tabi mo ko. Pero ngayon, gusto mo pala ako. Natameme si Maylene pero ngumiti siya. People change, Ken. Sa minutong yon, naramdaman niyang gusto niyang halikan si Ken. Pero mali, kasi walang sila. Nga naman, people really do change. Pero maiba ako. Nagdadalawang isip ka bang maniwala sa akin noong sinabi kong gusto kita? Doon na bumaling si Maylene kay Kenneth. Oo naman. Hello, out of nowhere, may lalaking magkakagusto sa akin? Sino ba naman ako para gustuhin? Tumawa si Kenneth. Bigla itong humarap sa kanya at kinulo ang kanyang buhok na parang isang bata. May tao talagang magkakagusto sa'yo. At hindi ko rin nahayaan na may iba pa. Dapat ako lang. Sabi nito, parang inaangkin na si Maylene na pagmamay-ari nito. Inangkin mo naman agad ako kahit wala naman tayo. Giit ni Maylene. Inayos niya ang nagulong buhok. Subalit ay sana totoo na lamang yon. Kahit hindi pa sobrang tagal ang kanilang pagkilala, para bang matagal na silang may ugnayan. Gusto mo talaga ako, Maylene? Tanong pa ni Kenneth. Sa tinig ng boses nito ay parang gustong manigurado. Kahit hindi ka panipaniwala ang sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Depensa naman ni Maylene. Mahirap naman kasi paniwalaan na bigla na lang siyang nagkagusto sa isang lalaki na halos itaboy na niya. Minamata pobre pa niya at ngayon, nagkagusto siya. If people will say, talagang walang magandang masasabi. And, wag mong isipin na dahil nalaman kong mayaman ka, ginusto na agad kita. Noong unang kita ko pa lang sa'yo, Ken, ay talagang hindi ko pa na-realize na gusto kita. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko matanggap. Paliwanag niya. Yan din ang naramdaman ko noon. Kaya nga siguro tayo pinagtagpo ng landas dahil parehas tayo naiinis kapag nagkagusto sa isang tao. But this time, I know that this is different. My feelings toward you is something that I can't measure. Punong-puno na sinseridad ang boses si Kenneth. He was like giving his best to say that. Sa minutong yon, mas maliwanag palalo para kay Maylene na gusto niya si Kenneth. Whatever people will say to her, alam niyang kakaiba na talaga ang kanyang damdamin. Gusto natin ang isa't isa. Simpleng sagot ni Maylene kapag kwan. Tumawa si Kenneth na parang isang biro yon. And we have to take advantage to that. Kasi, masasayang lang. Ayos ang ba sa'yo na ligawan kita? That was so fast. Hindi agad nakasagot si Maylene dahil nabigla siya. Sino ba ako para ligawan ni Kenneth? Tanong ni Maylene sa sarili. Na makabawi na siya, doon lang siya parang muling nabuhay. Hindi mo ba ako sasaktan? Obviously. Sagot agad ni Kenneth. Sa minutong yon, kapag matatapos na yon, alam ni Maylene na ibang yugto na naman ng buhay niya ang magsisimula. She felt that tingling continuously absorbing her body. Mahal namin ang isa't isa. Natutuwang sambit ni Maylene sa sarili. Isang buwan na naliligaw si Kenneth sa kanya. Hanggang sa mga oras sa ito, hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking tricycle driver at minamaliit niya ay nililigawan siya. Be, hindi mo pa ba sasagutin si Papa Kenneth? Tanong ni Kurt sa kanya. Tumingin siya dito. Nagbabalak pa ako. Huwag mo nang patagalin pa kasi nakikita ko naman na totoong mahal ka niya. Effort na effort siya sa'yo. Saad pa nito. Napatulala naman si Maylene dahil naalala na naman niya ang mga masasayang araw na kasama niya si Kenneth. Walang araw na pinapakilig at pinaramdam ni Kenneth ang tunay na kulay ng pagmamahal. Alam ko naman yun. Nag-iisip pa ako kung kailan. Mas maganda kapag surprise. Masaya niyang sabi. Ang swerte mo talaga sa life, no? Natatawang sambit ni Kirk. Ibang-iba ang boses sa pananalita nito. Hindi na lang pinansin ni Maylene ang bagay na iyon. Pinagsasabi mo? Lahat naman tayo ay maswerte.
Giit naman ni Maylene. Kasi ang sayo, level up na level up, sabi pa ni Kirk. Wala na siyang maisagot. Napatingin na siya sa kaibigan. Hindi nga alam kung may pinaghuhugutan ba ito. Well, I am thankful sa life ko. Pero alam mo naman na struggle ko, di ba? At ang problema ko sa pamilya ko. Paliwanag niya. Tumangutango naman si Kirk. Ngumiti na rin ito. Anyways, be, hindi mo ba sasabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa relasyon ninyo ni Kenneth? Tanong ni Kirk. Napabuntong hininga si Maylene. Isa pa yan sa problema ko ngayon eh. Bakit ba kasi strict na mga magulang ko? Well, hindi nila ako papayagang magkaroon ng relasyon. Naalala mo noong muntik na akong makidnap dahil sa dati kong nobyo? Ay, oo nga. Diyos ko, paano na yan? Mukhang mahal na mahal mo pa naman si Kenneth. Tiyak din ako na darating ang araw na malalaman din niya ng mga magulang mo dahil walang katotohanan ang hindi pa nare-reveal. Paliwanag ni Kirk na nag-aalala na. Gayunpaman, nararamdaman talaga ni Maylene na kakaiba ang ekspresyon sa mukha ni Kirk. Sa tingin niya talaga ay may sasabihin ito o may mabigat na dinamdam, pero magsasabi naman kasi si Kirk kung meron. Ibinaling na lamang ni Maylene ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Mahal na mahal ko si Kenneth, Kirk. Kahit man lang ngayon, pipiliin ko ng sumaya. Kahit pa maraming pagsubok ang maranasan ko, I am willing to risk it all. Kahit ngayon man lang, ay pipiliin ko ang sarili ko over my parents. Be, paano kung mag-fail kayo ni Kenneth? Sasagot na sana si Maylene ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumawag sa kanya si Kenneth. Let me take this. Paalam niya kay Kirk. Lumayo siya ng kaunti kay Kirk. Hello, Mai. Kilala mo ba si Anchang ko? Nag-text kasi siya sa akin. Ang sabi lang niya ay alam niya daw na may relasyon tayo at lalayuan daw kita. Napatulala na lamang si Maylene dahil sa kanyang mga narinig. Kumibot-kibot ang kanyang bibig at unti-unti na ring nanginginig ang kanyang katawan. Bay, what's wrong? Takang tanong ni Kirk dahil napansin na siya nitong hindi makapagsalita. Are you alright? Ilang minuto bago makabawi si Maylene, nilingon niya si Kirk na punong-puno ng pag-aalala sa kanyang muka. Magkita tayo, Ken. Sambit niya sa tawag. Agad niyang pinatay ang tawag na matapos niyang sabihin kung saan sila magkikita ni Ken. Lumapit na rin si Maylene kay Kirk at niyakap na niya ito na mahigpit. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na umiyak. Kinagabihan, nasa restaurant siya ngayon at naghihintay lang na dumating si Kenneth. Nasaan na bang lalaking yun? Sambit ni Maylene na nag-aalala rin baka kasi may masamang mangyayari sa kanyang taong mahal. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakita na niya si Kenneth na papasok na sa restaurant. Kumaway agad siya. Hi. Bati ni Kenneth nang nasa malapit na. Simple lang siyang ngumiti at humalik si Kenneth sa kanya. Tungkol pala sa text, panimula agad ni Maylene. He is your mother, Mai. Sagot ni Kenneth. Tumangutango na lamang si Maylene. Hindi niya gusto na magkaroon ako ng karelasyon dahil sa mga nangyari sa akin noon sa dati kong nobyo. I was kidnapped because of him. Nalaki ang mga mata ni Kenneth. Bakit hindi mo sinasabi sa akin yan? Tanong ni Kenneth. Ken, ayaw ko malaman mo yun kasi baka layuan mo ko. Ayaw ko ring malaman sana ni na mama at papa ang tungkol sa atin. Pero mukhang alam na nila. I don't know kung sino ang nagsabi, pero si Kirk, mukhang may kinalaman siya dito. Mahabang paliwanag ni Maylene. Ganyan ba talaga ang mga magulang mo? Hindi ba nila binibigyan ng freedom ang kanilang anak? Hindi makapaniwalang sambit ni Kenneth. Tumango si Maylene. Dahil nga ayaw nila may mangyari sa aking maganda. Natahimik si Kenneth. Napainom ito ng tubig at mabilis na tumitig sa kanya. Mahal kita, Mai. I am serious about myself to you. Ayaw kong masayang ang pagmamahal ko sa iyo. At ayaw ko rin na mawala ka sa akin. Baka magawa natin ito ng paraan.
Malungkot itong wika. Hinawakan ni Maylene ang kamay ni Kenneth para makalma niya ito. Simple din siyang ngumiti. You don't have to worry, Ken. Mahal na mahal din kita. And right now, ikaw ang pipiliin ko. Ako naman muna this time. Bahala na kung ano ang gagawin nila, pero ilalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo, Ken. I will definitely choose to love you. Paliwanag ni Maylene sa malumanay na boses. Ngumiti rin si Kenneth. Aswerte ko naman sa'yo. Pinatiwan muna niya si Kenneth. Napatitig siya sa mukha nito. Sa tingin mo, si Kirk kaya ang nagsumbong sa atin? Tanong niya. Nagkibit ng balikat si Kenneth. Bakit? Nag-away pa kayong dalawa? Numingalinga siya. Pero kanina, para may mali akong naramdaman habang kausap ko siya. Para pang may hindi siya sinasabi sa akin. So, I suspected her. Paliwanag naman ni Maylene. Hindi agad nakasagot si Kenneth. Muli na naman itong uminom ng tubig. You have to ask her. Hindi naman pwedeng wala kang gagawin just because she is your best friend. Try to ask her. Not just suspecting her. Saad nito may diin. Tumangu-tangu naman si Maylene. Hindi ako makapaniwala may ganyang kapalang klaseng pamilya. Kaya pala mukha ka malungkot parate. Saad pa ni Kenneth. Naiinis nga ako eh. Parang wala lang sa kanila ang effort ko. Sagot pa ni Maylene. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa mga bagay na kailangan nilang gawin. And Maylene decided with her decision. Handa ka na ba, Ken? Tanong ni Maylene. 1 linggo na ang lumipas simula noong nalaman ni Maylene na totoong si Kirk pala talaga ang nagsumbong sa kanyang mga magulang. And now, hindi na niya makita ang bakla. Hindi naman siya masyadong galit sa kaibigan. Natatakot ako na baka saktan ka ng mga magulang mo. Sabi ni Kenneth habang hawak nito ang kanyang kamay. Handa na naman kasi ako. Ikaw ba? Tanong niya ulit. Medyo. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masuntok ko sila. Natatawa nitong sabi. Pabiro niya sinuntok ang braso nito. Nasa harapan na sila ngayon sa mansyon nila. Kahit pangiti-ngiti lang silang dalawa ni Kenneth, ay kinakabahan naman talaga si Maylene. Pasok na tayo para matapos saan lahat ng ito. Ayon ni Maylene. Humigpit ang paghawak niya sa kaming ni Kenneth. Ngunit hindi pa man siya nakahakbang ay pinigilan siya ni Kenneth. Kunot noon niya itong tinignan. Ano mang mangyari, tandaan mo na mahal kita. Ikaw lang ang tanging iibigin ko, May. Parang isang pangakong hindi kailanman matitibag na kahit na sino. Tumango si Maylene at matamis sa ngumiti. Magiging maayos din ang lahat, Ken. Tayo pa rin sa isa't isa. Dahil magkaharap na sila, unti-unting lumapit sa kanyang bibig ang bibig ni Ken. Mapusok siya nitong hinalikan. Pagkatapos noon ay pumasok na sila sa loob. Sumalubong sa kanila ang maid at tinawag nito ang mga magulang ni Maylene. Magiging maayos din ang lahat. Muling sambit ni Maylene na makaupo na sila sa sofa at naghihintay lang. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanyang mga magulang. Nandito na pala ang suwail nating anak. Pungad agad ng mama ni Maylene. Agad siyang napayuko. Naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Kenneth. At dinala pa talaga. Ang lalaking hindi naman namin gustong maging parte ng aming pamilya. Sambit din ng papa ni Maylene. Nandito po kami para ipaglaban ng isa't isa. Nagmamahalan po kaming dalawa ni Maylene. Kung hindi nyo kami babasbasan ng aming pagmamahalan, ayos lang. Kasi ang mahalaga, pinipili naman namin ang isa't isa. Lakas loob na utas ni Kenneth. Doon na napatingin si Maylene ng diretso sa kanyang mga magulang. I am disappointed, Maylene, na nakapagrelasyon ka sa isang tricycle driver lang. Anong mapapala mo sa kanya? Matapobring sambit ng kanyang ina. Kunot na kunot ang kanyang noo. Wala kayong pakialam sa taong pipiliin kong mamahalin. Ako ang nagmahal.
Of course, Mylene. At ikaw rin ang magsasuffer. Tignan mo nga ang lalaki niyan. Makakabuhay ba yun ng pamilya? Mabuti na lang talaga. Sinabi sa amin ni Kirk ang lahat. Giit ng mama niya sa galit na boses. Galit na ang nararamdaman ni Mylene. Kumpirmado na talagang si Kirk ang dahilan. Hindi niyo lubusang kilala si Kenneth. Kaya wala kayong karapatan na pagsabihan niyo po siya ng ganyan. Wala na kayong magagawa dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Singhal ni Mylene. Napasinghap ang kanyang ama. Hindi ka namin pinalaki para lang sa ganito, Mylene. Nasayang lang ang paghihirap namin. Gusto mo bang mabalik ang nangyari sa'yo noon? Tumayo na si Mylene. Matagal na yon. Matagal nyo na rin akong pilit hinihila pa ilalim. Sana maramdaman nyo naman na may kalayaan din ako. This time, I will choose mine. Singhal niya sa mga ito. Tinignan niya si Kenneth. Mabilis siya itong hinila. Hindi pa sila makakalabas sa bahay ay biglang nagsalita ang kanyang ama. Sa oras na aapak ka na sa labas at piliin ang landas sa iyan, wala kang makukuhang mana sa akin. You will work hard. Kukunin ko ang lahat ng mga naipamana ko sa iyo. Sambit ng kanyang ama. Mapaklang ngumiti si Mylene. Luckily, matalino ako at marunong akong magparami ng pera. Thank you din pala sa mga payo nyo. Naging mayaman ako. I will not work hard. Money will work alone for me. Tumingin na muna siya ni Kenneth. At huwag niyong kalimutan na minahal ko ang lalaking ito dahil sa estado ng buhay niya. Hindi niyo alam na siya ang may-ari ng kumpanyang pinagbilhan niyo ng kalidad ng materials para mapaganda pa lalo ang mansyon na ito. Singhal pa ni Mylene. Umalis na agad sila. Nang nasa kotse na silang dalawa ni Kenneth, ay doon lang nagsalita si Kenneth. Ang harsh naman ng mga magulang mo sa'yo. Natatawang sabi nito. Pero nagigilty din kasi ako. Mali rin naman na napagsalita ko sila ng ganoon. Pero alam mo naman na sobrang na rin sila. Pumungad nga sila sa atin na para mga layon eh. Depensa naman ni Mylene. Hayaan mo. Balang araw, babalik tayo sa mga magulang mo para mas makuhan natin ang kanilang loob. Hindi magiging maganda ang buhay natin kung may grudge tayo sa taong mahal natin. Paliwanag ni Kenneth. Tama naman kasi ang mga sinasabi nito. Pero hindi na muna ngayon. Nilingon niya si Kenneth habang nagmamaneho ito. Simple lang itong ngumiti. Thank you for fighting for me, Mai. I really appreciate it. I promise na hindi ko sasayangin ang binigay mong pagkakataon na mapatunayang mahal mo talaga. And right now, it's my card. Ipakilala kita sa aking mga magulang. Dahil sa sinabi ni Kenneth ay nanlaki ang mga mata ni Mylene. Wait, are you sure? Hindi pa ako handa. Bahagyang lumingon si Kenneth. You don't have to worry, Mai. Parati kong ikinukwento sa kanila ang babaeng mahal ko. At saka, naghihintay na sila. Pinaglutuan ka rin ng mama ko. Paliwanag pa ni Kenneth na nakangiti. Hindi na rin maiwasa mapangiti si Mylene. Talaga namang swerte siya kay Kenneth. Talaga bang pinaglutuan ako ng mama mo? Paninigurado ni Mylene. Tumango ito habang nakakalokong ngumiti. Pero, binabalaan kita. Hindi siya magaling magluto. Pero sana makisama ka na lang namin ni Papa kasi mabilis magtampo ang mama ko. Napatitig si Mylene kay Kenneth. She is excited to meet them. Mabilis na lumago ang pagsasama ni na Kenneth at Mylene. Sa loob ng 1 taon, naging kontento sila sa kanilang relasyon. It made Mylene realize that hindi mo kailangan ng validation ng mga taong maging suportado sa mga ginagawa mo. Ken, dalian mo na! Malayo pa naman ang asyenda ko! Tawag niya kay Ken. Yes, nagsama na sila sa isang bahay. Nitong nakaraang 2 buwan ay nagpropose sa kanya si Kenneth. Ito na ako, papalabas na. Nagpapagwapo lang muna.
Nagmamadaling sagot nito sa loob ng kanilang kwarto. Sa kanilang dalawa, si Kenneth talaga itong matagal maligo at magbihis. Parang babae kung kumilos. Excited na talaga kasi ako, sambit pa ni Maylene. Na makalabas na si Kenneth ay napatitig ito sa kanya. Ang ganda mo naman, para kang isang prinsesa. Komplimento nito. Bolero ka talaga? Pinalo niya ito ng pabiro. Kapag Kwan ay hinalikan siya nito sa kanyang noo. Tayo na. Mabilis na silang pumasok sa kotse at pumiyahin na agad. Nang nasa harapan na sila ng gate ng hasyenda ay napatitig si Maylene. Hindi ko akalain na mabilis na matapos ang hasyendang ito. Kung hindi mo talaga akong tinulungan, ay hindi ito matatapos. Masayang sambit ni Maylene. Humawak na sa kanyang kamay si Kenneth. I'm proud of you, May. Next month ay totally maging open na ito sa publiko. Marami na rin kasi nag-inquire dito. Masaya si Maylene. Pinalano niya ang hasyenda kasama si Kenneth. Mas naging maganda ang kahinatnan ng lahat dahil magaling ito sa ganoong bagay. Thank you talaga sa pinakagwapo kong future husband. Masaya niyang wika. Ngumitila si Kenneth at pumasok na sila sa loob ng hasyenda. Sa kanilang dinaraanan ay magagandang bulaklak na iilaw sa gabi. Marami na silang iba't ibang hayop. Grabe, may iyak na yata ako, bulong niya. Hindi na nga napigilan ni Maylene ang kanyang mga luha. Tinawanan pa nga siya ni Kenneth. Alam niyang masaya si Kenneth sa napagtagumpayan ni Maylene ngayon. Kapag Kwan ay sinalubong sila ng mga staff. Good morning, ma'am and sir. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Bumati na rin sila at pumasok sila sa mansyon. May niluto po kaming marami sa kusina, ma'am. Enjoy your stay here. Imporma ng isang magandang staff. Tumango sila at tumiretso sa kusina. Na makita na nila ang madaming pagkain ay nagsimula na agad silang kumain. Pagkatapos din ay pumunta sila sa isang field para i-meet ang pare at kasamahan nito para mag-bless ng kanyang hasyenda. Ang galing mo talaga, bulong ni Kenneth sa kanya habang nag-bless na ng pare. Kinurot niya ito. Nang matapos din ang blessing ay kumain ulit sila. Maraming kwentuhan ang naganap at sumapit ang gabi, natagpuan ni Maylene at Kenneth ang isa't isa na nakahiga sa malinis sa damuhan. I'm tired, sambit ni Kenneth. Tinawanan ni Maylene ito. Ang dami mo kasing kinakausap. Natawa naman si Kenneth. Ganyan talaga kapag magaling at gwapo pa. Pagmamayabang naman ito. Napasinghap si Maylene. Mayabang? Pero natahimik silang dalawa. Kitang-kita nila ngayon ang mga bituin na sobrang malaya sa kalangitan. Ang ganda ng panahon ng gabi. Pagsasalita ulit ni Kenneth. Kasing gwapo mo, sagot naman ni Maylene. Kapag Kwan ay kiniliti siya ni Kenneth, malayo sila ngayon sa mansyon at sa mga tao, kaya malaya nilang nagawa ang mainit na pag-iisang init ng kanilang mga katawan. Hindi na nila napigilan ang isa't isa. That's so hot. Hinihingal na sambit ni Kenneth pagkatapos sila. Walang ibang sinagot si Maylene kundi ang paghaplos lang ng kanyang kamay sa braso ni Kenneth. May, ready ka na ba? Tanong ni Kenneth na hindi niya alam kung ano ang tinutukoy. Tumingin siya sa mukha nito. Anong ibig mo sabihin? Matamis na ngumiti si Kenneth. Bumuntong hininga na muna siya. Hindi mo ba papatawarin sina Kirk at ang mga magulang mo? Tanong pa nito. Bumuntong hininga ni si Maylene. Kahit hindi ko sila nakikita na, pinapatawad ko naman na sila. Hindi ko lang kayang ako ang haharap sa kanila. Darating ang araw na babalik sila sa akin. Open arms naman ako eh. Hindi maganda na may dinadalang galit si Maylene. Papatawarin at papatawarin pa rin niya ang mga ito kahit nasasaktan siya. Everything has a place. Ngumiti pa lalo si Kenneth. At may isa pa akong sasabihin. Ano naman yun? Taka niyang tanong. Mahinang tumawa si Kenneth. Sabuin nating pamilya. Dahil sa sagot nito ay napatingin na lamang siya sa kalangitan.
Ready na ako, Ken. Simula noong nag-propose ka sa akin, naghihintay na lang ako kung kailan mo na ako ihaharap sa altar. Paliwanag ni Mylene habang matamis ang kanyang ngiti. Yumakap si Kenneth. Then, I will marry you sooner. Next month ko na natin yung gagawin. Biglang nakaramdam ng mas kasiyahan si Mylene. Talaga? Wow! Excited na ako. Ngayon pa lang ay magplano na ako. Masaya niya sambit. Napatitig na lamang si Kenneth sa kanya. Punong-puno ang mga mata nito ng pagmamahal na parang hindi masusukat. Gusto ko rin na magpasalamat sa iyo, Mai. You came into my life in the most unexpected way. Banggit nito kapag Juan. Dapat nga ako magpasalamat sa iyo Kasi naalala mo noong nasiraan ako. Minamaliit pa kita at pinaghihinalaan, pero tinulungan mo talaga ako. Paliwanag niya. Well, we shall be thankful to each other. Wika nitong nakangiti. Obviously, natatawang sagot ni Mylene. Humigpit palalo ang yakap ni Kenneth sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo. I will make sure na hindi man perpekto ang pamilya natin. Pero, mas mangingibabaw doon ang pagmamahalan, loyalty at kasiyahan. Pangako ni Kenneth na parang bulong lang. Sa minutong yon, hindi na napigilan ni Mylene ang kanyang mga luha. Thank you, Ken. Tanging sagot niya kahit marami siyang gustong sabihin. Na-realize niya kung hindi dumating si Kenneth sa kanyang buhay, siguro hindi magbabago ang takbo ng kanyang pag-iisip. She will not heal by heart, nor by mind, and by family. She is so thankful for him. For our future. Pagmamahal na walang katumbas. Masayang bulong nito. Walang katumbas. Sambit din ni Mylene. Nagitian silang dalawa. They stayed for a moment. Ang kanilang yakapan ay natapos at tumayo na sila para umalis. Nang makabalik na sila sa mansyon, ay dumiretso sila sa kwarto. Next round? Pilyang bulong ni Kenneth na makapasok na sila sa kwarto. Tumawa si Mylene at siya na ang humalik na mapasok sa kanyang mahal. Katumbas ang kanyang halik ay ang pagtitiwala niya sa mga pangako ni Kenneth. Hindi yun nabubuwag at hanggang sa kamatayan man. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.